ipinalit ka ng lalaking mahal mo. Pero, babalik siya sa'yo at magsisi. Yes, talagang magsisi po yun. Okay? So ito ngayon mga utol, tatalakayin natin yung partner mo na ipinagpalit ka sa iba. Which is, mahal mo naman sana. No? Na kung minsan, isa talaga ito sa dahilan kung bakit still kumakapit ka pa din kasi nga mahal mo yung tao. Pero ganun pa man, yung taong mahal mo ay ipinagpalit ka naman sa iba. Oh no! Diba? So napakasakit nito. So ito ngayon sa topic nga natin, diba? Which is sa pamagat pa lang na babalik po yan at magsisi. Alam mo kung bakit? Ganito po kasi yon. No? By the way, shoutout nga pala dyan ha sa mga masugid nating tagapagpanood. Yes, and then sa mga nakausap ko na dyan, maraming salamat po sa mga tiwala ninyo. Okay? Stay strong lang po. So, ito. Sa topic na natin, sa mga niloko dyan, sa mga iniwan, sa mga family na nasira dahil lang sa partner nilang lalaki na nagloko or sumama na sa iba. Yes, yung video na ito ay parang para talaga sa inyo. So ito ngayon, kung bakit natin naisabi na babalik po yan sa'yo at magsisi. Alam nyo ba mga utol na hindi po, ito ha, tandaan ninyo, na hindi po nagtatagumpay yung isang relasyon kapag binuo yung relationship na ito na may inaapakan silang tao, na may sinira din silang isang relasyon, which is yung relasyon ninyo ng partner mo, na bago nga sila bumuo ng isang relasyon ay meron itong inaapakan, which is ikaw. Yes. So bakit natin ito nasasabi na hindi po ito magtatagumpay? Alam nyo ba, kasi bumubuo lang naman or namumuo yung mga ganitong klaseng relationship ay dahil lang po yan sa pera or sa katawan ng tao. Yes. Kung pagdating sa babae, yes, sa partner mo na lalaki, yung habol niya doon sa babae ay katawan lang. And then, pagdating din naman sa babae na bago niya, maaari po na yung habol din ng babae na ito is pera ng partner mo. Yes. So, dalawa lang po dyan, no? Na malayong malayo po ito sa pagmamahal. Kumbaga pa, napipilitan lang sila or yun na nga, nagiging padalos-dalos kasi may challenge eh. Lalong-lalo na kapag hinahabol-habol mo. Kumbaga pa, may tensyon na nakipag-agawan sa kanila. Yes, na meron talagang nangingibabaw yung kanilang ego, nangingibabaw yung kanilang level ng confidence. Kasi nga, habang binubuo nila yung relationship na ito, ay may humihila pababa, which is ikaw po ito, na nakikipag-agawan. So the more na nakikipag-agawan ka, ay the more po talaga silang makakaramdam ng kalakasan. Na uy, napakaganda nito, napaka-challenging nito. So, which is yun at yun talaga yung kagustuhan nila. The more na binibigyan mo sila ng challenge, the more na hinahabol-habol mo, ay the more itong nabibigyan sila ng validation or confirmation na kahabol-habol talaga sila. Na yung partner mo na lalaki, na mahal mo, ay kahabol-habol. No, kapag pinapakita mong paghahabol na nakikipag-agawan is, ay yun talaga ang confirmation na magiging alam ng partner mo. And pagdating naman sa bagong babae niya, ay makikipag-agawan din ito sa'yo dahil, yes, binigyan mo rin ng confirmation ulit na yung lalaki na ito is kahabol-habol. Yes. So that's why makikipag-agawan talaga yung bago niya. Kaya hindi niya rin bibitawan yung taong mahal mo. Oh. So ganun po utol. Ibig sabihin, ikaw kasi yung nagbibigay ng validation sa kanila na yung lalaki na ito na minamahal mo ay napaka-high value. Pinapakita mo lang na kahit hindi naman. Sa pamamagitan ng paghabol mo, yes, nagpapahiwatig po ito na yung lalaki na ito is, yes, napaka-high value or napakahalaga. Or mataas yung halaga. Hinabol-habol mo eh. So, but then ito nga ngayon, no? Which is meron silang excitement
Kumbaga pa, nadadala lang ito sa bugso ng damdamin na buong akala nila ay nagmamahalan talaga silang dalawa. Kasi syempre, sa umpisa talaga ay ganun naman. No? Kagaya nga sa inyo dati, na sa simula ng relationship ninyo ng partner mo is napakasarap, no? Napakasaya. Pero eventually, ito na nga, niloko ka na. So, sa kanila sa ngayon ay ganun din. Kasi bago pa lang sila, is napakasaya nila. So napakasarap sa feeling nila ang dalawa. Lalong-lalo na nakikipag-agawan ka pa. No, na meron pa talagang nakikipag-agaw. So diyan pa lang, pinapalakas talaga natin lalo sila. Yes, gawain mo na yan. So, eventually din utol, tiyak, pagdating ng panahon ay magkakasawaan din po yan. Lalong-lalo na, kasi like I said kanina, wala po kasing pagmamahalan. Kumbaga pa, iba kasi yung motibo nila sa bawat isa. Yung isa is pera, or maaari kabaliktaran din. Na yung isa is pera din, and then yung katawan ng partner mo, yung hinahabol-habol din ng babae. Kumbaga pa, yung babae na yun is nangangati. And then yung partner mo naman na lalaki ay pera din yung habol niya sa babae. That's why nag-e-exist talaga yung mga sugar mommy or mga asukal di mama. Yes. So yun po yun. Ha? Pero ito na nga mga utol, kung bakit natin nasasabi na babalik po yung partner mo. Kasi ito po, once na may inaapakan silang relationship dati, which is yung ikaw at saka yung partner mo, bago nila binuo yung relationship na ito, ay magkakaroon po ito ng karma. Yes, trust me, 100%, hindi po magtatagumpay yung relationship nila. No? At saka psychologically, ramdam din kasi ng babae na yon na meron siyang iniwan na babae dati na bago nila binuo yung relationship na yon, which is yung babae din na yon yung naging dahilan. So talagang hindi rin mawawala sa isipan ng bagong babae niya na uy, teka lang, yung misis niya nga, yung jowa niya nga dati, kaya niyang iiwan kapag may nahanap siyang bago. So maybe baka gagawin niya rin ito sa akin someday. Yes. So pero ganun pa man, which is naggagamitan lang naman yung dalawang ito. Until na magkasawaan, babalik at saka babalik po yan sa kung sino yung taong nagmamahal sa kanila. 'Di ba? Kung napapansin ninyo, yung mga partner ninyo na lalaki ay pumapatol pa sa babaeng may asawa din. Na Kuya Kiko, yung pinagpalit sa akin, bakit ganun, may asawa? No, may mga anak. So ganun pa man dahil, yun na nga, dahil lang sa bugso ng damdamin, dahil lang sa excitement, dahil nga fresh na fresh, parang meron pa silang challenge na medyo umaapoy-apoy pa, pero ganun na nga, pagdating ng panahon, magkasawaan din yung dalawang yan. Pero hindi pa rin maiiwasan na meron na silang nagawang kasalanan, na meron na po silang inaapakan na tao. Oh. Yes. Kasi ito kung nababalitaan din ninyo, no? Pagdating ng araw, isa sa ulit lang po yan ng bago niyang babae sa'yo. Lalong-lalo na kapag yung partner mo na lalaki ay hindi niya na mapapakinabangan. Diba? Kung nababalitaan ninyo na Kuya Kiko, yes, meron nga akong napanood, meron nga akong narinig na sinasauli ng bagong babae niya sa original na asawa yung lalaki. Kasi nagkasakit, hindi na mapakinabangan, wala ng pera. Yes. And sa lalaki, kung magkasakit man o hindi, ay talagang babalik at babalik po yun kapag mag-failure yung relationship nila. Kapag magkasawaan na sila. Alam mo kung bakit siya babalik sa'yo? Kasi tumatak na sa isipan nun na ikaw itong babae na habol ng habol dati. Yes, napatay sa kanya dati, na inaaruga siya ng maayos, minamahal siya ng maayos. So, babalik po yan sa'yo someday. Na dito talaga natin masasabi, babalik at babalik po yan. Pero, paano natin siya bigyan ng pagsisisi? Do you think utol magsisisi yung isang tao kapag sa oras na siya ay bumalik ay tinanggap mo nang din naman? Hindi. Kumbaga pa nagtagumpay siya. Na nagpaka-happy-happy muna siya sa ibang babae. And then, pag nagsawa na siya is babalik na lang sa'yo. So ngayon, yun ang plano niya. No, na kung magkasawaan man, na kung mag-fail man sa bandang huli yung relationship nila, ay babalik talaga yun sa'yo. So ngayon, kung tatanggapin mo siya, ay pareho lang po yan na pumasok ka sa kung ano yung pinaplano niya. Yes. So that's why ito nga, siguro may hint na rin kayo kung paano mabigyan ng pagsisisi yung taong bumabalik sa'yo.
talagang magsisisi po yung isang tao or yung isang lalaki na kahit sabihin pa nating mahal mo dati or mahal mo rin ngayon, kapag hindi mo na siya tinatanggap. Yes, magsisisi po yun na sana hindi ko na lang ginawa ito, na sana hindi ko na lang iniwan yung babaeng ito, na sana hindi ko na siya ipinagpalit kasi ito ngayon, kung kailan walang-wala na ako, hindi na ako mapakinabangan ng bago ko, isinasauli na ako, or bumabalik na ako, wala na akong mababalikan. Yes, ganun po yun. Okay. So kung gusto mong mangyari ito, utol, ngayon pa lang ay dapat marunong ka nang umatras. And then, i-let go mo sila, magparaya ka. At saka, mag-focus ka na sa iyong sarili. Dahil tiyak, darating at darating po yung araw na magugulat ka na lang, bigla po yung kakatok sa puso mo ulit. Okay? So ngayon, nasa sayo na po yung kasagutan kung ano yung gagawin mo sa taong bumabalik sa'yo. So yun na po mga utol, sana yung nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto ako makausap one-on-one, PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, mag-usap-usap tayo doon. And then, sa may mga katanungan man dyan sa ngayon, you can leave a comment lang dyan sa ilalim, lalong-lalo na sa YouTube channel natin dahil dyan po kami sumasagot. Okay? Maraming salamat. So, ingat kayo. God bless and babu! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lamang di mangyayari.